Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta naman po kayong lahat? Okay, so guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message lang kayo. So, tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon? Oh. Naku, sumabog ka na dito. Sa nakikita ko guys, napuno ka na, nasagad ka na nitong taong to. Nasagad niya na yung pasensya mo. Yung tipong wala na. Over na. Parang OA na siya. Parang ganun, parang hindi na tama tong treatment na ginagawa niya sa inyo. Hindi na tama yung pagtratong ginagawa niya sa inyo, guys. Okay? So, tingnan natin ha. Kasi yung energy mo rito, hoping ka eh. Hoping ka na kahit papano may maayos. So, siguro dahil nag-hold back ka pa eh sa mga pangako niya sa inyo. Nag-expect ka pa ng malaki dito sa taong to. Ganun yung pinapakita sa akin dito. Okay, parang hoping ka na kahit papano may mangyari or may mapapala ka pa rin sa huli. Pero ang nangyayari dito, wala eh. Parang inuubos niya lang yung pasensya mo, parang puro lang siya kayabangan. Wala naman pala talaga siyang magagawa. Okay, pero titignan natin guys ha. Trigger warning, baka magalit kayo. Siyempre, mahal nyo yon. Tapos, ganto-ganto yung reading natin. So, Page of Swords, may iba kang inaaral. Ibig sabihin sa growth mo, bagong plano, moving forward yung energy mo. Na parang kung hindi niya kaya, or hindi niya kayang panindigan yung mga sinabi niya sa inyo guys, at least aalis ka doon. Meron kang ibang plano at meron kang ibang inaaral dito na gusto mong gawin, something growth, pagdating sa success, sa career, sa mga bagay na gusto mong i-achieve, no? So, parang maybe this week, parang uubusin talaga nitong taong to yung pasensya mo. Pero hindi ibig sabihin, guys, is hindi mo ilalabas yan. Okay? Yung tipong inuubos niya yung pasensya mo, pero ibig sabihin hindi ka sasabog. Kasi mukhang sasabog ka na dito eh. Ayan, tignan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Six of Wands. Okay, Six of Wands. Yung pinapakita sa akin dito guys, natututunan mo nang mag-recover. Kasi yun, pwedeng nare-realize mo, ang dami ng palang taong nagsusupport sa inyo, madaming nakasupport sa inyo. And parang makikita mo talaga yung worth mo. Okay, ayan, ang daming humahanga sa inyo. Mataas yung expectation nila sa inyo. Kaya din siguro ikaw ay parang babalik ka na dun sa energy mo na nawala. Yung confident ka lang sa sarili mo kasi naipasa mo na sa person mo eh. Yung confidence na yan. So, pwedeng malakas siguro yung, yung mga single dito. Parang malakas yung mga single din. Or pwede naman guys kakahiwalay pa lang. Or parang may separation na nangyayari dito. Kasi sumabog ka na eh. So, hindi mo na nakontrol yung galit mo, yung inis mo. Parang tama na. Okay? Nung dumating siya sa buhay mo, parang bumagal lahat sa inyo. Yung success mo, yung pag-recover mo, yung pag-move forward mo, parang bumagal, guys. Again, tignan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong, ayan na. The Lovers. So, yung nakikita ko dito, guys, nilalaban pa rin to eh. Kasi yung bottom of the deck natin, iniisip mo pa rin. Iniisip mo kung kaya mo bang ilaban to. Iniisip mo kung mag-work ba to. Parang, yun yung parang, parang pinanghawakan mo dito. Kung bakit nagstay ka dyan sa taong yan. Pero yun nga, kagaya ng sinasabi ko guys, moving forward yung energy mo. Oo. Again.
So, alam nyo guys, iniisip-isip ka rin naman ng person mo eh. Alam mo, loyal naman siya dito sa connection yung dalawa. Ang problema lang, siguro talagang nakikita mong walang movement na nangyayari, walang growth. Parang hindi siya umuusad, no? And yung nakikita ko rito, inisip-isip niya talaga yung partnership niyo. Kumbaga, ikaw lang talaga yung nahihirapan doon sa sitwasyon kasi pwedeng mas pasan mo yung responsibilidad. Siya kasi guys, ayan no, mukhang mabait naman tong person mo, nalulungkot nga siya ngayon. Pero kasi yun nga, inisip mo kasi dito stability na parang hindi naman puro pagmamahalan lang yung magpapakain sa atin dalawa. So parang kailangan tignan mo naman yung ibang scenario or ibang pwedeng mangyari na parang focus tayo sa reality. Parang ganon. Iniisip mo dito yung reality eh. Then parang sa person mo guys, ba't parang hindi siya nababahala? Siguro kontento lang talaga siya ng meron kayo, kontento siya sa inyo. Mahal ka niya. Basta nandyan ka, nag-exist ka sa buhay niya. Ganon. So again, tingnan natin. Additional message. Meron tayong Two of Swords. Okay, so guys, ito namang Two of Swords. Di ka makapag-isip ng maayos dito. Sobrang gulong-gulo yung isip mo. Okay, ganun yung nakikita ko dyan. Sobrang gulong-gulo yung isip mo. Di mo alam kung mag-i-stay ka or i-give up mo na tong taong to. Kasi parang urong-sulong yung energy mo. Parang ganun urong-sulong. Hindi ka naman nakakahanap ng iba. Wala naman ako nakakitang ibang taong committed sa inyo ngayon. Pero siguro kasi ang nasa isip mo dito, syempre yung stability. And parang hindi nababahala yung person mo para dun sa stability niyong dalawa. Okay, yun po yung nasa sense ko dyan. Again. Additional message. Meron tayong Page of Cups. Sinisip-isip ko ngayon ito. So, nasa pag-uusap niya naman to guys, kung gusto niya pa talaga tong i-workout. Siya kasi guys, gusto niya pa talagang ilaban to Pero yun na nga, ang nasa isip mo dito, parang wala kang nakukuhang stability sa person mo. Okay, parang nagsasayang ka lang ng panahon, oras, sa kanya. Okay, then ang iniisip mo dito, parang may mangyayari pa kaya? I think mahal na mahal mo naman talaga yung person mo at gusto mo talagang sabay kayo na magiging successful. Sabay kayo na uusad sa buhay. Ganon ko naman to guys nakikita. Ang problema lang guys, mas ikaw yung nagbibigay Gusto mo ng changes. Parang tama na yung puro ako yung nagbibigay. Kailangan mo ng something na pagbabago. Death na to death and revert. Kumbaga, pag ikaw yung lugmok, sino yung sasandalan mo? Maski yung person mo, hindi mo makitang maging sandalan mo Hindi mo maramdaman na kaya mo siyang sandalan. Ganun yung pinapakita sa akin dito, guys. Okay. Tignan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong strength. So, napakalakas ng energy na parang itong relasyon na to. Kaya siyang i-work out. Pero, nakadepende na sa inyo Siguro nakadepende kung paano niya guys i-improve yung sarili niya dito. Alam niyo guys, yung person niyo, parang gustong-gusto niyang ilaban yung relasyon ng dalawa. Ikaw talaga yung wish fulfillment niya. Pwedeng pera lang talaga yung problema niya dito. Or, pwedeng ikaw kasi nakikita mo naman na parang, may kaya naman siyang gawin. Handa mo siyang tulungan. Pero kasi yung pera niya guys, pwedeng nilalaan niya sa ibang responsibilidad. So, ito guys ay family problem na. Okay, kumbaga nag-ugat-ugat na lang talaga siya. Pwedeng nakikita mo na itong person mo, siguro parehas kayong breadwinner.
So, hindi mo maasahan yung person mo na meron siyang gagawin. Kasi parang napapagod ka na rin ng ikaw yung laging lumalaban. Okay, tignan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong the world. Okay, so ito naman guys, the world is moving forward. So, siguro iba sa inyo, LDR, nasa abroad, taga-abroad. So, mas nafe-feel ko sa inyo guys, taga-abroad ka siguro. Mataas yung ambition mo eh. Though nakikita mo naman yung loyalty do sa person mo, maayos naman siya eh. Faithful naman siya sa inyo. Pero siguro kasi dumarating ka sa point na parang kulang. Kulang yung ganun lang. Pero kasi feeling ko itong person nyo guys, sa inyo nagbago. Baka dati talagang maloko siya, pero sa inyo guys, ito nagbago, itong si person mo. Okay? Parang dumarating siya sa point na kailangan niya panindigan itong connection na meron kayo. Again, additional message. Meron tayong the chariot. Oh, the chariot guys, ang bilis nito. Ang bilis ng recovery mo dito, pero kung ikaw ay may mga plano, feeling ko napakabilis mo lang makukuha itong mga pangarap mo eh. Ang bilis lang ng progress, ayan oh. So kung nagpaplano ka mag-abroad, magugulat ka na lang, ba't parang ang bilis ng process, no? Papunta sa abroad. Okay ba naman sa inyo guys, kung meron ka sinisimulan something business, parang ang bilis ng growth, talaga nagkakaroon ng progress. Okay ba sa inyo guys, pwedeng mabilis ka lang napapasok sa trabaho. Okay, kasi guys, the chariot opportunity to guys, as in napakabilis nito, no? Tignan pa natin additional message. So, isa lang kasi guys yung nakakita ko na pwede nagpapabagabag din sa kalooban mo. Yun nga, parang walang progress na nangyayari sa person mo. Though mahal mo naman siya, pero yun na nga, pwedeng habang nagkakaedad, lalo na kung 30 ka na, 30 pataas, niisip mo, parang ganito lang ba tayo palagi? Walang growth na nangyayari. Diba? So again, meron tayong King of Wands. Naku, alam niyo parang itong person niyo yung humahad lang sa mga plano mo. Siloso, silosa, ang dami niyang hanash. Parang may mga times pa nga na parang may pagka-controlling. Nandun yung takot niya kasi. So, pwedeng kinokontra niya yung mga plano mo kasi inisip niya, yung pride niya. Iniisip niya lang yung pansarili niya dito na parang, hello, baka kailangan mo nang gumalaw or magdesisyon para sa sarili mo. Huwag mo nang i-base lang dito sa person mo yung mga desisyon mo. Kasi pag nakinig ka lang nakinig dyan guys, walang mangyayari. Hindi ka uunlad kasi nga nakikinig ka sa kanya. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. Four of Wands. Celebration. May plano na pala kayo as in parang ready na kayo mag-settle down itong person mo. Pero siguro kasi ikaw, habang lumilipas yung panahon, tumataas yung standard mo. Normal naman yun kasi mas nakikita mo na yung worth mo. Hindi porke tumataas ang standard ng isang tao, sabihin, mayabang na siya, makasarili na siya. Isipin nyo na lang guys, na yung taong yon is nag-upgrade siya sa buhay niya. Which is ikaw nga, no? May improvement na nangyayari sa buhay mo. Mas nakikita mo kasi talaga yung worth mo ngayon eh. Again, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the wheel. The wheel of fortune. Grabe, tuloy-tuloy yung success mo guys. Napag-iiwanan yung person mo kaya parang siya, ang laki ng insecurity niya dito. Kasi pilit niya talaga na pag-iiwanan siya. Or maiiwan mo talaga siya, guys. Kasi nga yung progress mo, guys, hindi mo na ito mapipigilan. Sabi ko nga sa inyo, paalis ka na dun sa dilim. Sa kahirapan, sa kalugmukan. I think nagkakaroon ka na ng desisyon sa buhay mo. Hindi mo na hindi dinedepende doon sa person mo. Nagkakaroon ka na ng sarili mong desisyon dito. Okay? Okay, so
By the way, maganda naman yung nangyayari guys kasi may progress talaga. Mas maganda yung career mo or mas marami opportunity. Kaya parang iniisip mo dito na blessed naman yung person mo. Maganda naman yung career niya pero bakit parang hindi niya kayang i-carry yun, no? I think mahina yung love ng person mo. Check pa natin guys. Additional message. Kanina po itong love reading. Love reading. Let's nurture our love every step of the way. Okay, so sinasabi kasi rito guys, ayun nga, 'di ba? Parang ang gusto mo dito is parang in-nurture niyo yung isa't isa. Pero nangyari kasi guys, parang ikaw lang yung nagbi-build ng foundation yung dalawa din. Parang ikaw lang yung nag-nurture dun sa person mo, no? Ikaw lang yung parang nangangarap para sa kanya, tapos siya parang kontento na siya. Ano ba to? Pasensya na guys, no? Umulan kasi. Papasok yung mga insekto. Parang ikaw lang yung mataas ang ambition mo para sa kanya. Then siya, tinry naman niya siguro, pero yun nga, parang tapos, or hindi talaga kaya. Okay, so again, meron tayong let's rewrite our love story together. So, yan yung sinasabi dyan, guys. Gusto niya, guys, nang magsimula kayo ulit. Nang kayong dalawa. Gusto niya magsimula ng love story sa inyong dalawa. Nakikita ko naman na itong person mo, parang mahal na mahal ka talaga. Yun nga lang, guys, nabubuhay lang siya dun sa love. Love lang talaga. So, siguro talagang kontento lang tong person mo kung ano yung relasyon na meron kayo. Kumbaga, parang hindi na siya nag-expect ng something na ano pa, ano man, sa connection yung dalawa. Okay, so again, meron tayong in stillness, you reclaim your power. Ayan na nga. Pero guys, I think mas powerful sana kayo kung ano kayo, natutulungan talaga kayo. Pero ang nangyayari kasi dito guys, si person mo, pwedeng may plano sa kanya eh. Merong opportunity na dumarating sa kanya, pero parang pinabayaan niya na yon, yung pangarap niya na yun. Hindi ko naman sinasabing parang walang pangarap yung person mo. Pero parang tamad kasi si person mo. Okay, then ikaw talagang mahal mo siya, tinanggap mo siya. Kasi pag ang love guys, ito guys yung talaga madaling paliwanag niyan. Pag mahal mo yung isang tao, wala kang ihilingin na kahit ano dun eh. Tanggap mo yan, kahit mahirap yan, kahit pangit yan. Tanggap mo siya. Okay, lahat ng anumang meron sa kanya, tanggap mo yon. Hindi kagaya ng attach. Ang love kasi guys, hindi mo maipaliwanag ba't mo siya nagustuhan. Okay, kaya nga di ba pagka nakipaghiwalay na kayo, tapos naka-move on ka na, sabihin mo parang, di ko nga maintindihan na ba nagustuhan ko sa taong yan. Di ba ganon? So, by the way, pag-attach kasi guys, kaya mo ipaliwanag bakit nagustuhan mo yung taong yon. Ano yung dahilan, bakit mo siya nagustuhan, bakit ka na-attach sa kanya. Madali mong maipaliwanag. Okay, so again, meron tayong let's light fill spaces once occupied by sorrow. Okay. Titingnan pa natin guys ano yung nararamdaman ng person mo sa inyo. By the way, sabi niya dito, I'm choosing healing over hurt. So siguro naghiwalay na kayo. Kasi walang ibang choice yung person mo dito kundi i-heal niya na yung sarili niya. And aware siya na hindi niya talaga kayang i-hit yung expectation mo sa kanya. Hindi pa niya kaya ngayon. Okay, di pa niya alam kung saan siya magsisimula. May mga struggle talaga tong taong to. So, by the way, tignan natin yung nararamdaman niya sa inyo. Okay, ano yung nararamdaman ng person mo sa inyo? Gamitin natin card. Nararamdaman niya sa inyo. Nararamdaman. Meron tayong 9 of Pentacles. Stability to guys, oh. So, ibig sabihin, nakikita niya yung stability sa inyo. Kasi ikaw nga lang nagsusumikap, eh.
Kaya yan talaga unang lumabas dyan. So, kung sakaling umalis ka sa buhay niya, guys, talagang guguho to. Kaya hindi na siya nangarap kasi nakikita kanya na someone na trophy na. Someone na stability or magbibigay ng stability sa kanya. Pero loyal yung person mo. Yun nga lang, guys, mapapagod ka kasi parang ikaw lang lahat. Meron tayong Six of Pentacles. Okay, Six of Pentacles. Guys, ang Six of Pentacles kasi, help funds. Parang bigayan. Or ikaw lang yung mas nagbibigay. Pwede tinulungan mo yung family niya. Tinulungan mo rin siya sa lahat ng bagay. Sinuportahan mo rin pagdating sa financial. So, iniisip niya rito, guys, pwedeng mawala na sa kanya yung tulong na yon. Ganon. So, again, meron tayong The World. Oh. Ayun ang iniisip niya eh. Kung sakali kasi na ikaw ay lumayo sa kanya or mag-abroad ka, pwedeng lokohin mo siya. Magkakaroon ka ng iba, pwedeng magkaroon ka ng third party. Yun yung iniisip niya rito. Okay, pwedeng hindi mag-work yung relasyon nyo. Yan yung mga nasa isip niya dyan, na kung sakaling ikaw ay lumayo, hindi kayo mag-work. Tignan pa natin. Paano kanya nakikita ngayon? Paano ka nakikita ng person mo ngayon? Meron tayong Nine of Pentacles. Stability pa rin to. Sabihin, kaya mo talagang i-provide yung stability niya. Nakikita ka niya na someone na stable sa buhay, maayos, masipag, and may success na nangyayari sa inyo. Queen of Wands, maayos ka rin pagdating sa forma, maganda ka manamit, passionista. Okay? As in, inaalagaan mo yung sarili mo, hindi mo naman pinababayaan kahit may mga pagkukulang siya. Okay, hindi mo pinababayaan yung sarili mo. Yun yung nasa sense ko dyan. Okay, tignan natin. Additional message. Meron tayong Eight of Pentacles. Oh. Nakikita kanya na someone na maayos kapag dating sa pera. Alam niya kung paano mo i-manage yung pera. And sobrang maalalahanin ka din sa kanya eh. Kumbaga, mas kilala mo pa siya kaysa kilala niya yung sarili niya. Kumbaga, alam mo kung ano yung gusto niya, ni ayaw niya. Para ka na nga secretary niya eh. Ganon ka-observant kasi sa ano yung gusto ng person mo. Okay? Alam mo kung ano yung pwede mo ibigay sa kanya, ano yung bawal sa kanya. Parang ganon eh. Size ng damit niya. So, alam mo yon. As in, alam mo lahat sa kanya. Pero kasi guys, 8 of Pentacles ka na dito. Okay? Masyado mo na siyang nurture. Parang wala na siyang ginawa kundi nakasalumpalad lang sa inyo, guys. Parang nag-aantay na lang siya ng rasyon. Though sabi ko naman, guys, maayos naman yung partner mo. Okay? Maganda naman yung kanyang intention. Mahal ka naman talaga, loyal naman. Pero yun na nga, pwede kasing tumatakbo sa isip mo na hindi sa lahat ng pagkakataon. Parang yun na lang yung iisipin nyo na, mahal ko ako ng taong to. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, in reality, mahirap maghanap ng taong loyal sa inyo. Sa totoo lang, mahirap maghanap ng taong mahal na mahal ka. Meron nga, sabi natin maganda yung financial, pero puro stress naman yung binibigay sa inyo. So, ngayon, kung responsible naman yung person mo, maayos naman pagdating sa responsibilidad, hindi niya lang kayang i-hit yung expectation mo sa kanya. Diba? Bakit hindi? Bihira na lang makahanap ng ganyan. Pwede kasi na fall out of love ka na lang talaga. Kasi meron kang standard. Okay? Pero kagaya nga nasabi ko guys, pwedeng mapapagod ka, lalo na kung babae ka, tapos yung pinili mong partner is mahina. Mapapagod ka talaga nun. Tingnan natin, ano yung gagawin niya tong taong to. Ano yung planong gagawin niya? Ang dami niyang nilolook forward, pero wala siya nasisimulan. Kasi ang dami niyang plano eh. Meron tayong The World. Ayan o.
So, ibig sabihin, tinitignan niya rin guys, or iniisip niya rin dito guys na mag-abroad. Nakikita ko sa person mo. Iniisip niya rin na mag-abroad, iniisip niya rin na sundan din yung yapak mo. Kung ano man yung ginagawa mo, lalo na kung nasa abroad ka ngayon. Pero nasa plano niya lang eh. Ang dami niyang what if kung sakaling ipo-pursue niya to. Meron tayong Two of Pentacles. Ang hirap, no? Ang hirap mamuhay sa Pilipinas. Kasi tignan nyo guys, tinitignan mo rin dito yung mga prioritize mo eh. So, ibig sabihin, ginagawa mo to hindi lang dahil sa kanya kasi inisip mo rin yung mga prioritize mo sa buhay. Okay? Or, yung plano rin kasi ng person mo guys, same lang din. Lalo na kung parehas kayong breadwinner. Ginagawa niya yon hindi lang para sa inyo. Iniisip niya rin guys, yung mga umaasa sa kanya. Pamilya niya. So, ibig sabihin guys, nangangarap siya hindi lang sa inyo eh. May pangarap siya kundi para din sa pamilya niya. At laging kasama sa plano niya. So, parang di kayo makakabuo ng plano na to sa buhay niyo kasi yun yung mga nilolook forward niyo dyan. Okay, so again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong you're my soulmate. Diba? So, ang hirap i-workout guys pag soulmate eh. Ang hirap mag-workout ng relationship pagka LDR, ang soulmate. Kasi hirap silang i-work. Parang, dapat kasi magkasama lang yan eh. So, pag magkalayo guys, ang daming struggle. Promise. Ayan, missing you. Oh my God. Sabihin, nasa malayo ka nga. LDR to, no? Namimiss ka ng person mo ngayon. And you hurt. Oh, sinaktan mo siya. Nakapagsalita ka ba ng masakit sa kanya? Pwede hindi naman intentional yung masakit na salita. Pero, yung dating sa kanya, guys, yung impact sa kanya, masakit. Okay. Tignan natin. Meron tayong I want to tell you how I feel. Oh. I want to tell you how I feel. Dami niyang gustong sabihin sa inyo, pero iniiwasan niya na hanggat maaari na mag-usap kayo. Kasi gusto na niyang bigyan ka ng peace of mind. I replay our conversation over and over. And again, meron tayong finding out that truth crushed me. Ayan. So, I think marami naging realization si person mo. Zodiac sign niya. Meron tayong Leo, Aries, Taurus, Gemini, Virgo, and Cancer. Sagittarius, Scorpio, Virgo, Cancer, Leo, and Aries energy. Okay. Tignan naman natin guys sa side mo, ano nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Pentacles, stability. Kumbaga parang stability or something na offer responsibility. Parang sinasama mo pa siya sa mga responsibilidad mo as in. Okay, kaya medyo nai-stress ka kasi isa pa siya sa iniisip mo. Meron tayong Queen of Pentacles. Tapos nakatingin ka sa kanya, ba't parang ang bagal, walang progress. Ikaw tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung progress mo. Meron tayong, oh my God, Page of Swords. So, naobserbahan mo yung ginagawa niya, hindi ka natutuwa sa ginagawa niya. Ganon. Okay? So, tignan natin, ano naman yung dapat mong gawin. Baka hindi mo alam. Ano yung dapat mong gawin? Meron tayong Knight of Swords. Ito guys, si Knight of Swords, more on realization yan. Okay? Kung parang nakikita ko dyan guys, pwedeng inaiisip mo na rin na parang baka kailangan mawala ako para magkaroon ng progress sa kanya or mag-move forward siya. Parang ganun yung mga nagiging realization mo. Meron tayong Six of Swords. Ang dami mong baggage, sobrang bigat na dito. So pagka mabigat na guys, bitawan mo na. Okay? Five of Wands, pakinggan mo yung sinasabi sa'yo ng mga tao mo. Hindi mo, ng mga tao sa paligid mo, ng mga friends mo, family mo, hindi mo kailangan ma-stress. Kung may point naman yung sinasabi nila, di ba? Pero minsan kasi, mas kilala mo yung person mo, kaya mas pakinggan mo pa rin, syempre, yung sarili mo. Nasa inyo pa rin guys yung decision. Zodiac sign mo.
Capricorn, Sagittarius, Leo, Taurus, Aries, and Geminis, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Leo, and Virgo energy. So, by the way, guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.